Hello po sa inyo lahat mga ka-crypto. Meron na naman po tayong bagong balita rito tungkol kay Picoin na hindi po natin dapat palampasin. Sa mga huling araw, maraming mata ang nakatutok sa biglaang paggalaw ng presyo ni Pi. Kasabay po ng malaking volume ng withdrawals mula sa OKX exchange. Kasabay rin nito ang mga usap-usapan na baka malista na raw si Pi kay Binance. Totoo nga ba ito o hype lamang ulit? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang lahat ng mga detalye mula po sa galaw ng presyo, posibleng pag-angat, espekulasyon tungkol kay Binance at kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan mga ka-crypto, isa po sa pinakamalaking dahilan kung bakit naging bullish ulit ang sentiment sa market ay dahil sa napansin na galaw ng malalaking volume mula kay OKX Exchange. Ayon po sa data or datos, higit 4.8 million na Pi coins ang na-withdraw mula kay OKX sa loob lamang ng 3 araw or 3 days. At ang nakakagulat, lahat ng coins na ito ay napunta lang sa iisang wallet. At ang ibig sabihin nito ay posibleng isang whale ang nagpaparamdam at nag-a-accumulate ng malaki. Ngayon ay bakit nga ba nag-a-accumulate ang mga whale? Kapag ganito po kalaki ang galaw ng isang whale, ibig sabihin ay may inaabangan siyang malaki. Hindi sila bibili ng ganyang kalaki kung wala silang matinding dahilan. At dito na po pumapasok ang usap-usapan na may chismis na posibleng malista si Pi kay Binance. Alam natin na ang pagkakalista sa isang major exchange tulad po ni Binance ay may malaking epekto sa presyo. Dahil dito ay tumataas po ang confidence ng mga investors. Dumarami ang mga buyers at posible ulit tumaas ang presyo ng mabilis. Ngayon is, meron nga ba talagang katotohanan na magkakaroon ng Binance listing? Hanggang ngayon ay wala pang official confirmation mula mismo kay Binance o sa Pi Network mismo tungkol sa listing na ito. Kaya mahalaga pa rin na tayo ay maging maingat. Pero kung totoo man ito, malaking opportunity ito para sa mga maagang nakabili at mga bagwang naghahanap ng entry point. Kung magtutuloy-tuloy po ang hype at kung totoo nga ang listing kay Binance, may posibilidad po na muling umangat si Picoin. Ayon po sa ilang analyst, kung may major rally po ulit, posible itong tumaas mula $1 hanggang $2 sa fourth quarter ng taong ito, taong 2025. Malaking tulong din ang espekulasyon sa pagbuo ng FOMO or fear of missing out na siyang nagdadala ng mas marami pang mga buyers. Hindi lang sa presyo gumagalaw itong si Pi. Sa technical na bahagi or aspeto ay mas lalong lumalakas po ang network ni Pi Network. Dahil po sa Pi Today ngayong 2025 ay inilaunch po ang tinatawag na Pi App Studio. At ayon po sa datos ay mahigit 14,000 custom apps. Yan, meron na po itong mahigit 14,000 custom apps at saka 7,600 chatbots na nagawa sa pamamagitan ng Pi App Studio na ito. Ibig sabihin ay hindi lang po hype ang project. May ginagawa talaga ang mga developers. Ayan. Bukod pa rito, ang staking activity naman ito ay lumalakas na rin. Higit 37 million Pi coins na ang naka-stake. At sinyalis ito na maraming holders ang pangmatagalang nag-i-invest or long-term investors dito kay Pi. Pero mga ka-crypto, hindi lamang po puro positive ang kwento natin dito kay Pi Network. Ayon po sa kanilang vesting schedule ay meron pang 138 million na Pi coins ang naka-schedule na mai-unlock ngayong buwan ng August. Yan, or next month, malapit na po yan. Ngayon po is July 26 na ngayon. At alam naman natin kung tumaas po ang supply sa market, natural po na bumababa ang presyo.
Kaya ito rin ang dahilan kung bakit nananatili pa rin may bearish pressure itong si Pi kahit may mga positive signs. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ayan, ang isa sa pinakamalaking tanong natin dito is dapat ba nating pasukin si Picoin ngayon? Ayan, tandaan po natin na hindi po sapat ang hype at espekulasyon para gumawa ng investment decision. Oo, may mga indikasyon na umaangat na po ulit itong si Pi. May mga whale activity, lumalakas po ang network, at may chismis ng Binance listing. Pero hindi rin natin pwedeng isantabi ang malaking token unlock ngayong August na posibleng magdulot ng dagdag na pressure sa presyo. Kaya ang payo ko po sa lahat ay mag-research po muna ng mabuti. Huwag pong pumasok dahil lang sa FOMO. At kung tayo po ay naniniwala sa long-term vision ni Pi Network, ay maganda pong pumasok habang mababa pa ang presyo. Pero siguraduhin po natin na alam natin syempre ang risk. At ayan, higit po sa lahat, ang crypto po ay hindi sugal, kundi isa po itong diskarte. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.